Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Dahil ikaw yung dakila naming Ama, na kung saan pinakita mo ang tunay na pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay para sa aming kaligtasan. At ngayon, pag-uusapan at pag-aaralan namin ang iyong mga salita bilang isang Ama mo sa amin. Ang iyong presensya, ang iyong banal na spirito, ang anointing mo ay patuloy naming maranasan sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Dahil alam namin, ang lahat ng ginawa mo ay mabuti para sa amin. Salamat po dahil meron kaming Ama na laging gising, hindi nagpapabaya, at laging nariyan para kami ay saklolohan. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, no? Pinamagatan ko po itong The Good Shepherd. Okay. The Good Shepherd. Alam nyo, mga kapatid, yung Psalm 23, verse 1 to 6, ay isang chapter na kung saan ay pinakabisado sa Bible school sa mga nagpapastor. Noon, sabi ko, bakit pinapakabisado at bakit ito yung team verse ng mga pastor? Kasi, nung habang lumalaon, nakikita ko na kung saan yung Psalm 23, 1 to 6 ay kabuuan ng pagkakahayag kung sino ang ating Panginoon. Kaya pinakabisado sa amin yung Psalm 23, verse 1 to 6 at nawa, makabisado nyo rin tong Psalm 23, verse 1 to 6. Ang sabi dito, Psalm 23, 1 to 3, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake." Kung makikita po natin at pagbubulay-bulayan natin, ang unang verses mula Psalm 23 verse 1 to 3 ay parang merong kinakausap si David. Actually, si David yung kumanta nito o umawit nito si David. No? Kung mapapansin natin at aaralin natin, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." No? Ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kung titignan natin sa kanyang tema ng pananalita, ay meron siyang kinakausap. May third person. No? Kasi parang meron siyang confession dito eh. Parang may sinasabi niya, alam mo, yung Diyos ko ay pastol. Hindi niya ako pinagkukulang kasi parang ganoon yung tema eh. Kung babasahin natin, sabi, di ba? Ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa madamo, no? Sa maayos na pastulan. Ibig sabihin, may third person na kung saan, unang person, si David. Yung second person ay si God. At yung third person, hindi natin alam kung sino. Pero alam niyo po ba kung sino yung third person na sinasabihan niya? Kasi habang nagsasalita o habang umaawit siya, parang meron siyang kinukwentuhan eh. Parang meron siyang sinasabihan, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Alam mo ba yon? Parang ganon. Pero pag binulay-bulay mo, dahil nga si David ay isa sa mga worshiper, no? Dahil sa sobrang buti ng Diyos, hindi niya makontain yung goodness ng God dahil sa pagmamahal na naranasan niya sa Panginoon, para siyang nababaliw na nagbuburi sa Panginoon. Actually, ang yung third person na sinasabi natin dito, kinakausap niya yung sarili niya. Nire-remind niya. Sinasabi niyang, pinipilit niyang paalala sa sarili niya, alam mo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos yung pastol ko. Ang Diyos yung nagbibigay sa akin ng pangangailangan. Ang Diyos ang nagdadala sa akin sa mainam na batisan. Dahil sa sobrang pagmamahal at nakita niya sobrang pagmamahal ng Diyos sa kanya, dahil sa sobrang pag-comfort sa kanya ng Lord, yung pagbuburi niya iba. Kaya nga lagi nating sinasabi na hindi po pwede sa tao, no? Hindi po pwede sa tao na nakaranas ng goodness ng Lord nang hindi nagwo-worship. Ang tao,
kapag ka nakaramdam ng isang pagpapala, 100% meron niyang reaksyon. Kapag ang tao nakaramdam ng himala, 100% meron niyang reaksyon. At yung reaksyon na to, depende sa pagpapala na natanggap mo at depende sa pagkakakilala mo sa nagbigay ng pagpapala sa iyo. Kaya kung ang kilala mo sa Diyos ay mabuti, mapagmahal, namatay siya para sa iyo, mga kapatid, hindi mo pwedeng pigilan ang sarili mo dahil kusang lalabas sa iyo ang grabing pagpupuri. Alam niyo po, bakit inihalin tulad ni David ang Diyos sa pastol? Alam niyo kasi, si David ay shepherd din. Para sa hindi nakakaalam, si David po ay isa ring pastol na kung saan nagpapastol siya ng mga tupa at nakikipagbaka siya sa mga leon, sa mga oso, sa mga mababangis na hayop. Nakikipaglaban si David. Kaya ngayon, yung awit niya ay inalintulad niya ang Diyos para sa isang pastol. Kasi nakita niya na ang pastol, kapag ka naggabay, ay kayang ibigay yung buhay. Kaya nga mga kapatid, ang pagbabastol ay hindi biro. Ang pagbabastol ay hindi masabi na lang na nandiyan ka. Kasi para sa akin, at base doon sa Bible, na pag ang pagbabastol, kailangan willing kang ibigay mo yung buhay mo para sa kawan mo. Willing kang magsakripisyo para sa kawan mo. Willing kang magtiis para sa kawan mo. At willing kang mahalin ang kawan mo nakagawa man ng mali o hindi. Dahil nga po, Father's Day ngayon, ang mensahe natin ay pagiging pastol ng Diyos sa atin. At pag sinabi nating pastol, guardian. Di ba? Tama? Guardian. Ibig sabihin ng guardian, bantay o tagapangalaga. Pag sinabi nating guardian sa school, di ba? O sino ang magulang mo? Ay wala po, guardian lang. Parang kinikilala natin na yung ating pastol ay magulang natin. At Father's Day ngayon, kaya ngayon, pag-uusapan natin paano naging tatay ang Diyos sa atin. At kung paano naging tatay ang Diyos kay David. Dahil hindi makontain ni David yung kabutihan ng Diyos, para siyang baliw na kinakausap ang kanyang sarili at nagpupuri sa Panginoon. Kaya, hindi ko rin matanggap na ang isang Kristiyano na nakatanggap ng kaligtasan pisikal sa loob ng 3 buwan, at nakatanggap ng pagpapalang espiritual sa habang buhay nang hindi nagpupuri. Hindi ko po kayo pinipilit na magpuri, pero nire-remind ko kayo, totoo ba na nararanasan mo yung pagiging tatay ng Diyos sa buhay mo? Kasi kung nararanasan mo, kapatid, imposible, sabi nga ni Jade, naalala ko, kapag kasi Jam-Jam daw, ay dumating siya, tuwang-tuwa, wala pang ginagawa si Jade, ha? Nakita lang ni Jam-Jam, yung kanyang tatay, ay tuwang-tuwa na. Hindi na malaman ang gagawin, kung halik o aakap, no? Ibig sabihin, yung pagiging tatay ng Diyos, no? Kung kay Jade si Jam-Jam, wala pang ginagawa si Jade, pagdating pa lang, ay grabe na yung reaksyon, mas lalo tayo everyday. Kapag ka hindi tumitigil ang pagpapala sa'yo, kapatid, dapat hindi rin tumitigil ang pagbuburi mo at pagkilala mo sa Diyos natin. Dapat mas lalo kang lumalalim everyday ng buhay mo. Kasi mas everyday, mas lalo mo nakikilala ang Diyos, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Mga kapatid, ilang buwan tayong hindi nagpuri sa Panginoon. Dapat, pagka nagkasama-sama tayo, dapat hindi na nililid ng ating worship leader na, kapatid, purihin natin ang Diyos. Kasi dapat sa inyo palang umaapaw na yan eh. Dapat sa atin palang lumalabas na yan. Kasi nga,
nakaramdam tayo at nakaranas tayo ng kabutihan ng Diyos sa pagiging pastol niya sa atin. Okay, basahin ko po sa inyo. Tingnan niyo yung ang galing. Nung si David, sinabi niya, ang Diyos ang aking pastol, dahil nga si David ay pastol, no? Pastol ng mga tupa, literal, na ginawa niya yon, inalintulad niya ang Diyos sa isang pastol. Kasi nakita niya yung pagmamahal ng isang pastol sa mga tupa at kung paano mga laga. Tapos, tignan natin nung kay Jesus Christ na sa New Testament. Tignan niyo po, basahin natin. Sabi po sa John 10:2, eto na, bakit sinabi ni David na ang Diyos ang kanyang pastol? Sinagot po ito ni Jesus Christ. Kung makikita natin, 1,000 years ago, may pagtugon si Jesus sa sabi ni David. Sa madaling salita, totoo. At hindi nagsisinungaling ang Biblia. Ang sabi po dito sa John 10:2, basahin po natin. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardiya at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at nilalabas sa kulungan. Sa madaling salita, kilala niya bawat pangalan ng kanyang tupa. Kaya tulad ni David, si Jesus Christ, ang Diyos, nung time niya, kasi nakaramdam siya na siya ay kilalang kilala ng Panginoon. Lahat ng kanyang kahinaan, lahat ng kanyang katapangan, lahat ng kanyang problema, lahat ng kanyang suliranin, lahat ng kanyang pangangailangan, naramdaman ni David na binigay ito ng Panginoon. Actually, declaration to Dinideclare at pinakikita na ni David yung naranasan niyang kabutihan sa Panginoon. At kung makikita natin, ang sabi doon, no, ang isang pastol daw, kilalang kilala. Okay, no? Sa madaling salita, kapatid, kilalang kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. At alam din ng Diyos kung tunay kang nagpupuri sa Kanya. At alam din ng Diyos kung tunay mo siyang kinilala. At alam din ng Panginoon kung tunay kang maliligtas. Hindi mo madadaya ang Diyos. Kahit sino sa atin, hindi madadaya ang Diyos. Kasi ang pastol, kilala niya, kahit bilang ng buhok mo, ay alam ng Diyos. Kaya kung ikaw ay pumupunta rito, kapatid, kaya ka pumupunta rito kasi gusto mong mas lalong makilala ang Diyos, gusto mo na mas lalong makita yung pagpapala ng Diyos, at gusto mong maibalik ang lahat ng pasasalamat at maibigay ang pagbuburi sa Panginoon. Pero ang tanong, bakit ka nandito? Kapatid, hindi mo madadaya ang Diyos kahit nandito ka ngayon. Hindi ko sinabing huwag kang pumunta ulit sa linggo. Pero, alam ng Diyos ang puso mo, kilala ka niya kasi kawan ka niya. Alam niya kung sino ang totoong nagbuburi at alam niya kung sino yung totoong nakakilala sa Kanya. Kaya kapatid, kung ako sa'yo, kilalanin mong mabuti si God. Kilalanin mong mabuti sa buhay mo ang Diyos. Alamin mo kung ano ba talaga ang kahalagahan ng Diyos sa'yo. At alamin mo kung ano ba yung ginawa talaga ng Diyos sa'yo. At kusang bubukal sa'yo ang tunay na pagpupuri sa Panginoon. Kasi minsan, nakita na natin na yung Diyos yung pastol natin, pero parang kailangan pang pilitin. Parang kailangan ka pang sabihan na, oy, mag-church ka. O kailangan ka umati ng gawain. O kailangan pumunta ka ng church. O kailangan na purihin mo ang Panginoon. O kailangan mag-devotion ka. O kailangan manalangin ka. O kailangan magbasa ka ng Bible. Kapatid, sa isang pinapastulan ng Panginoon, dapat kusa nang lumalabas sa atin yan. Dapat kusa na nating nararamdaman yan. At kusa nating hinahanap kasi yung Diyos yung nagpapastol sa atin na kung saan naranasan ni David. Kaya sinabi niya yon. Eto pa, medyo matalim ito para sa mga leaders. Pakinggan niyo mabuti. No? Pakinggan niyo mabuti.
Tayo ay mga pastol din na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Sabi, dumarating, sa verse 10, John 10:10-15, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Di ba, sabi nga natin na pag-aralan natin, si Satan, bumaba, to kill, to steal, and to destroy. Kaya nga kung ang Panginoon, hindi niya pipigilan si Satan, eh baka lahat tayo patay na. Kaya mabuti ang Diyos Merong inaalaw ang Panginoon na mga ilan na kung saan akala natin na hindi makakabuti at akala ni Satan, nahulog na tayo sa binigay niyang pagsubok, pero hindi alam ni Satan, ginamit lang yun ng Diyos para mas lalo tayo maging matatag. Hindi nanggaling sa Panginoon ang anumang sumpa, ang anumang sakit, at anumang problema, hindi galing sa Panginoon yan. Kasi tingnan nyo babasahin ko pa. Sabi dito, naparito ako, sabi ni Jesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Di ba? Kung si Satan, to kill, destroy, and steal, si God ay to give life, buhay, ang gustong ibigay ng Diyos. At pangalawa, ang sabi niya dito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Mga kapatid, ang sabi po, masagana at ganap. Si David kasi nakaranas ng kasaganahan sa buhay. Si David nakaranas ng comfort sa Panginoon. Kasi kaya niya sinabing pastol at tinugon ni Jesus Christ, yung sabi niya, sinabi ni David, na ang Diyos ang aking pastol. At ang sabi ng Panginoon, pumunta ko rito kasi gusto ko ang buhay mo ay maging ganap at masagana. Ang gusto ni God ay masaganang buhay para sa tao at ganap na buhay para sa tao. Kaya kapatid, kapag nakakaranas ka ng problema, nakakaranas ka ng karamdaman, huwag mong sisihin ang Diyos. Sa halip, lapitan mo ang Diyos kasi siya'y tutulong sa'yo. Hindi siya ang magtataboy sa'yo. Siya yung lalapit sa'yo para tulungan tayo. Kasi siya yung ating pastol. Siya yung ating ama. Siya yung nagmahal sa atin ng walang kapalit o walang limit. Ito ba? Sabi ko sa inyo, medyo matalim to Sabi doon, tutuloy tayo sa verse 10-15. Ako ang mabuting pastol, sabi ni Jesus Christ. Iniaalay ng mabuting pastol. Mga kapatid, bulay-bulayin niyo yung sarili niyo, leaders. Tayo ay pastol din na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Bulay-bulayin natin ang sarili natin. Tignan niyo ang description ni Jesus Christ bilang isang pastol. Sabi, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Okay, leaders. Reminder sa atin. Iniaalay mo ba yung buhay mo para sa SG mo? Ano na yung ginagawa mo? Kasi ang mabuting pastol daw ay iniaalay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Di ba? Ano natin dito? Goal natin. Christ-likeness. Di ba? Maging katulad tayo ni Jesus Christ. Maging katulad tayo sa mga ginawa ni Jesus Christ. At maging pastol tayo na gaya ni Jesus Christ. At ang sabi ni Jesus Christ, bilang isang pastol, dapat nag-aalaga ka ng kawan mo. Kaya nga, napakabuti ng Diyos, Napakabuti ng Ama natin, Alam niyo kung bakit? Ang hirap kaya mag-alaga ng tupa. Mahirap mag-alaga ng tupa. Lalo na kung ang tupa ay makulit. Lalo na ang tupa ay may sariling paninindigan. Lalo na ang tupa ay pasaway. Lalo na ang tupa ay parang leon, hindi tupa. Na parang ikaw pa yung kakagatin at sasakmalin.
Pero sabi dito, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Eto na, may description sa nag-aalaga at sa mabuting tupa. Eto, pakinggan niyo po mabuti. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasa hindi siya pastol. At hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Kapatid, di ba? Sabi ko sa inyo, napakabuti ng Diyos eh. Alam niyo kung bakit? Pag tayo pasaway, pag tayo nagkamali, kapag tayo ay nalubog sa putigan, minamahal ka pa rin ng Diyos. Yan ang pastol eh. Di ba? Pero, pag tayo, kaya sabi ko mabuti ang Diyos kasi ang Diyos, walang limit yung pag-uunawa eh. Pero tayo kapag may makulit, hayaan na nga natin yan. Pero hindi daw eh. Hindi daw ganun. Hindi daw po pwede nating iwan yung pinagkatiwala sa ating kawan. Hindi daw natin po pwedeng pabayaan yung pinagkatiwala sa ating kawan. Kailangan, sabi ko nga sa inyo, di ba kanina, sa lagi yung sinasabi kay Edmond, sabi ko, nak, ang isang manggagawa para sa aking pananaw ay pwedeng maging manggagawa kapag handa na siyang unawain ang kanyang nasasakupan. Pag handa na siya at meron na siyang kaisipan na bilang isang ama, na kahit na anuman yung nagagawang mali sa'yo, anuman yung nagagawang mali, nandiyan ka para akapin at mahalin siya. Yan ang totoong tatay eh. Diba? Ang mga anak natin, nagkakamali, nagkakasala. Diba? Pero inaakap pa rin natin eh. Ganyan daw yun. No? At ang sabi po dito, sabi ko sa inyo, medyo matalim eh. Tumatakas siya. O tumatakas daw yung mga bayaran lang. Tumatakas siya. Palibhasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. O SG leaders, kamusta kayo? Leaders, kamusta tayo? Tayo mga pastol, officers, tayo mga pastol, ipinagkatiwala ng Panginoon yung title sa atin, hindi para magkaroon tayo ng titulo sa church. Binigay sa atin yung title na yan kasi kailangan mo na mga laga ng kawan. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang mga kawan na nandito. Kaya sabi dito, no? Dediretso tayo. Tumatakas siya, palibhasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Alam niyo po ang tagapangalaga, pwedeng mag-alaga ng 100, 1,000, 1,000,000 na kawan. Pero ang tunay na tagapangalaga ng 100, 1,000 ng may malasakit. Nang may malasakit. Na minsan, no, kaya nga sabi ko sa inyo, ang buti ng Diyos, no? Kasi tayo, nagiging pabaya tayo minsan eh. Pero ang Diyos hindi siya nagpapabaya sa atin eh. Grabe siya maging ama sa atin. Kasi tayo, alam niyo kung bakit? May limitation tayo. Pero ang Diyos, walang limitation. Kaya nga yung iba, sabi nga, kapag ka ikaw, hindi ko tinotolerate ang kasalanan, mga kapatid. Kapag ikaw ay nagkamali sa Panginoon, lumapit ka, tumingi ka ng tawad. Kasi alam mo kung bakit? Mahal ka ng Diyos eh. Yun nga hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, minahal ka na niya eh. Bakit kanya pa i-judge kung ano man yung buhay mo ngayon? Kaya patuloy lang tayo. Huwag kang hihinto kapag nadapa ka. Humingi ka at lumapit ka sa Panginoon kasi ang totoo, hindi natin kayang mabuhay na mag-isa. Kailangan natin ng pastol at si Jesus Christ yun. Dahil ang tupa, ang karakteristik ng tupa ay laging nakadepende lamang. Wala siyang kakayanan. Kaya tayo, dinescribe as tupa o inihalin tulad as tupa. Kasi ang tupa, walang kakayanan. Sabi nga nung iba, dumb.
No, parang eengot-engot. Kung saan lang dalhin, dun lang pumupunta. Pero kung titignan natin, hindi engot eh. Kasi nga, sabi nung isa na nabasa ko, dapat hindi tinatawag ang tupa na engot dahil di naman tayo engot. Kung hindi lang kaya ng isang tupa na hindi nakadepende. Kasi ang gusto ng Diyos, maging dependent ka o maging makadepende ka sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, lagi tayo nakadikit sa Kanya. Alam nyo, meron akong ikukwento eh. May tumawag sa akin, ang sabi, yung pananambahan ni Pastor Dexter, patitigil ko yan eh. Ba? Sabi, no, may tumawag sa akin, patitigil ko yan eh. Kasi, ang pagsunod sa batas ay pagsunod sa Diyos. Sabi nung isang pastor, sabi ko, talaga, sinabi niya yon? Oo, sinabi. Pupuntahan ako at kakausapin ako, sabihin, itigil mo ang pananambahan mo. Ang pagsunod sa Diyos ay pagsunod sa batas ay pagsunod sa Diyos. Kapatid, legal po tayo. May pirmat po tayo ng ating kapitan. Hindi tayo illegal. Ang sabi, illegal ang pananambahan yan eh. Illegal daw yung pananambahan natin. Buti na lang, salamat sa Panginoon, ay may biyaya ang Diyos na makapagpigil. Dahil gusto kong sabihin sana eh, kayong mga tamad na pastor, huwag nyo kaming idamay. No? Kayong mga ayaw kumilos, huwag nyo kaming idamay na po pwede naman kayo may gawang paraan. Nung nalamang may pirma ng kapitan, alam niya, sabi niya, ay pupunta rin ako sa kapitan ko, magpapapirma rin ako. O di ba? Ang mahirap kasi, nakikita, akala, ang pananambahan natin ay pagyayabang. Akala, ang pananambahan natin ay pagsuway. Hindi tayo sumusuway kasi meron tayong guidelines na protocol na sinusunod. Nakita niyo naman, may lababo pa tayo sa harapan. Para sa hugasan ng bata at matanda. Meron tayong thermal scanner, meron tayong alcohol, meron tayong tapakan, naka social distancing tayo, o meron tayong mask. O nasaan na yung iba ng mask? Mask ba yan o mukha nyo lang talaga? Ha? Yan, mask ba yan? Para nakamaskara. Yan ay mukha pala yan. Joke. No. Kaya, naano ko lang, no. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, ang pastol dapat nag-iisip kung paano niya mapapakain ang kanyang kawan. Hindi dapat natigil ng bahay. Kasi bakit? Baka hindi na makalabas sa sobrang taba. Diba? Dahil sa wala nang ginagawa, ay hindi na makalabas sa sobrang taba. Hindi nyo napansin, pumayat ako. Large lang. Father's Day ngayon. Okay. Alam nyo ba, double XL ako? O ngayon, large na lang ako. Para hindi na natin sasoli sa mall, mahirap pumunta ng mall, large lang. Okay. Baka bilhin nyo pa double XL, large lang ako. Okay. Happy Father's Day. No? Okay po, joke lang yon. Sige, diretso tayo. Ang haba pa naman ito, 1 to 6. Mga kapatid, makikita po natin, ang tunay na kawan ay merong pagmamahal at pag-aalaga. At yun yung ginawa ng Diyos kay David. Naranasan ni David sa kabila ng kanyang pagkakamali. Di ba si David nagkamali? Alam niyo ba yung kasalanan ni David? Pinapatay niya, hinayaan niyang mamatay. Actually, hinayaan niyang mamatay yung asawa ni Bathsheba para makuha niya si Bathsheba. Na kung saan ay nakita niyang naliligo si Bathsheba at nagkaroon siya ng interest doon kay Bathsheba at ngayon, si Bathsheba ay hinayaan niyang mamatay yung asawa para mapasa kanya si Bathsheba. Di ba grabe karumal-dumal din yon kung tiisipin ng tao? Ang kasalanan na gawa ni David ay isang karumal-dumal sa paningin ng tao.
Biruin mo, hindi ka lang nangalo niya, pinapatay mo pa yung asawa. Grabe, di ba? Pero bakit itinala sa Bible? Para makita niyo yung grace ng Lord. Na ang tao, hindi kayang mabuhay sa sarili lang. Na ang tao, nagkakamali at nagkakasala. Pero, may Diyos na nagmahal sa'yo kahit sino ka pa. Pero kapatid, huwag mo namang abusuhin. Kapatid, kung ikaw ay talaga nakakilala at ang Diyos mo ang pastol, dapat alam mo kung saan ka tumatahak kasi merong nagga-guide sa'yo at yun yung Diyos. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ka-gracious si God. Kung gaano ka mapagmahal ang Diyos. Ganyan mapagmahal ang Panginoon. Okay, now. Verse 2. Yan, verse 2 na tayo. Ang sabi doon, He makes me lie down in green pastures. Ang sabi, pinahihimlay niya ko sa luntiang pastulan. Alam niyo po, ang pastol, ang purpose ng pastol, dalawa lang. Mapakain niya ang tupa at mapainom niya at uuwi na sila. Yan ang pastol eh. Ngayon, dinescribe ni David si God bilang isang pastol na siya ay pinahihimlay sa mainam na kainan. At kung makikita natin, green pastures. Pag sinabi natin green, parang pumapasok agad sa isip natin ay mga halaman. At kapag sinabi natin mga halaman, parang pumapasok agad sa isip natin, may pagkain. At ang sabi, nilalagay tayo ng Diyos sa madamo, no? Sa madamong lugar na kung saan ay masustansya, na kung saan ay mapapataba tayo, na kung saan mapipid yung pangangailangan natin. At yun yung naranasan ni David sa lahat ng pagkakataon. Nasustentuhan ng Diyos ang lahat ng kanyang pangangailangan at ang lahat ng kanyang pangangailangan. At yun yung naramdaman ni David. At ang sabi doon, di ba, naikwento ko sa inyo, kapag ka sinabi nating lie down, sa madaling salita, ang tao ay may kapahingahan. Tama po ba? Kapag sinabi nating lie down, alam niyo yung lie down, pag sinabi nating, ayan, nahiga ka na sa pera. Pag sinabi nating nahiga ka na sa pera, parang ang dami mong pera. Tama po ba yon? Ang sabi ng Panginoon, pinahihiga tayo, sinabi ni David, pinahihiga siya sa madamo, parang full of resources. Ang dami. Lahat ng pangangailangan mo, binibigay ng Diyos. Nahiga ka sa lahat ng pangangailangan mo. Yan ang sabi ng Panginoon. Ano yung kailangan mo? Meron ka bang hinihiling sa Panginoon ngayon? Meron bang hindi pa dumarating sa'yo sa mga hinihiling mo sa Panginoon? Kapatid, huwag kang mainip. Huwag mo sisihin ng Diyos. Kasi pastol mo siya, alam niya kung kailan makakabuti sa'yo yun. Biruin mo sa amin nga, 12 years. Kung kami ay nainip at kung kami ay nagalit sa Diyos, kapatid, baka hindi lalo naming naranasan si Jiwo. Pero mabuti ang Diyos eh. Binigay niya sa amin for 12 years ang isang Jiwo. Na kung saan, sa totoo lang, para sa akin sabi ko, Lord, humihingi ako ng anak. Pero kung ang kalooban mo, hindi kami magkaanak, ay okay lang. Pero ang Diyos mabuti. Ang kalooban niya pa rin, binibigay niya yung desire ng puso ng tao. Ganyan ang Diyos eh. Kasi minsan bilang isang tao, parang dahil sa iyong pagtitiwala sa Diyos, ibibigay mo, sabi mo, Lord, kung kalooban mo na hindi bigay sa akin to, okay lang. Pero alam niyo yung kabutihan ng Diyos, yung kalooban niya, sometimes, binibigay yung kalooban natin para masustain o magkaroon tayo ng satisfaction. Para makontento tayo at makita natin kung gaano ako makapagmahal ang Diyos. At yan yung naranasan ni David. No? Sa lahat ng kanyang mga nagawa, nagpatuloy siya at nag-reign. Makikita natin, si David ay mas lalo pa naging hari. Mas lalong umunlad at mas lalong natanyag ang kanyang pangalan pero sa kabila ng kanyang nagawang kasalanan.
Kasi sinustento ng Lord yung mga pangangailangan niya, yung kalakasan that time. Okay po, ang sabi sa verse 2b, sabi, inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Sabi niya, He lead me beside still water. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang pastol ay hindi pinaiinom ang tupa sa umaagos na tubig? Alam niyo kung bakit? Kasi ang tupa pala, kapag uminom sila sa medyo malalim, binebent nila yung tuhod nila, at pag bent nila ng tuhod nila, yuyuko sila, at pag yuko nila dahil madulas, susubsob sila, pag subsob nila, diretsong tangay sila, at hindi na sila makakalangoy. Ganon nga yung, sabi ko nga sa inyo ang tupa walang magawa, inosente. Iinom lang siya, alam niya kailangan niya ng tubig. Kasi alam niyo kung bakit? 50 hanggang 75% ang kailangan ng tubig sa kanyang katawan. Base doon sa inaral ko, kailangan ang tupa ay makainom 50 to 75% ng tubig na dapat maibigay niya sa katawan niya, kundi madidehydrate siya. Kasi siguro makapal yung balahibo niya Kaya ngayon, yung pastol, hindi niya hinahayaan na siya ay uminom sa mga umaagos na tubig o sa ilog. Sabi sa tahimik na batisan. Kasi kailangan niya na makainom ng 50% to 75%, ganun karami. Na kailangan tumatakbo sa katawan niya. Kaya sa madaling salita, ang pastol ay hindi lang basta nag-aalaga. May concern talaga. At merong kaisipan na kapag alam niyang mapapasama ang kanyang kawan, ay hindi niya iaalaw. Kaya ang sabi doon, hindi naman sinabi, di ba? Ano sabi doon? Tahimik na batisan. Sa madaling salita, kailangan kampanteng-kampante yung kanyang tupa na umiinom kasi kailangan niyang makainom ng 50 to 75%. Grabe, no? Kung titignan lang natin yung verse na to, parang kabisado lang natin. Parang nakasanayan lang natin. Pero pag binulay-bulay mo pala, meron din palang ganong sitwasyon. Meron din palang ganong pagpapaalala. Hindi niya inaalaw na makainom sa rumaragasa dahil mauubos ang kanyang tupa at mamamatay ang tupa. O kapatid, hindi lang siya nagpapainom sa atin. Hindi niya lang binibigay yung pangangailangan mo. Ibinibigay niya pa yung alam niyang makakabuti sa'yo. Hindi basta-basta nagbibigay ang Diyos. Ang binibigay ng Diyos, yung mas makakabuti pa sa'yo. Kaya pag may hiniling ka sa Panginoon, na alam ng Panginoon na hindi makakabuti sa'yo, stop. Hindi ko bibigay sa'yo yan. Pero meron akong bibigay sa'yo na mas higit dyan. Yan yung naranasan ni David. Sa kabila ng kanyang pagkukulang, kung tutuusin, napakagrabe na yung kanyang nagawa. Hindi na siya makakapagpatuloy. Pero nirestore siya ng Panginoon. Binigyan siya ng pagkakataon. Inilagay siya sa kung saan makaka-recover at makakapagpatuloy sa pagiging hari. O kapatid, ano ang kailangan mo na hiningi mo sa Diyos na hindi pa nakakarating hanggang ngayon? Kapatid, huwag kang mag-alala, mas matalino sa iyo ang Diyos. Huwag kang mag-alala, mas mahal ka ng Diyos. Huwag kang mag-alala, mas alam ng Diyos ang makakabuti sa iyo. Kaya pumanatag ka lang. Habang naghihintay ka, mas lalo kang nagpapasalamat sapagkat alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa iyo. Sabi ko nga sa inyo iba ang tagapangalaga lang at iba ang tunay na tagapangalaga. Dahil ang tagapag-alaga ay nag-aalaga lang, pero ang tunay na pag-aalaga may concern. Di ba? Kaya nga minsan, tayong mga tatay, di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng maling pagmamahal. Ano yung maling pagmamahal na tinuturing natin? Ibinibigay natin lahat sa anak natin, pero hindi natin alam, mas lalong mapapahamak yung anak natin sa binibigay nating pagmamahal. Alam mo, na hindi makakaganda sa kanya, yung cellphone dahil masisira yung kanyang mata, inaalaw mo pa rin, wag lang umiyak. Di ba ganyan tayo? Kasi sa sobrang pagmamahal natin, sige, bigay mo na yan para hindi umiyak si baby. O bigyan mo na yung anak mo ng pera para hindi
para meron man lang pera. Pero tayo mga tatay, minsan yung maling pagmamahal na to-tolerate natin yung ating mga anak. Na ibibigay natin, yung alam naman natin hindi makakabuti sa kanya. Kapatid o tatay, kung alam mong hindi makakabuti sa anak mo, stop mo. Kahit na umiyak siya ng umiyak, hayaan mo. Bakit? Kapakinabangan niya ang paglaki niya. Di ba ano ang sabi? Sakit ng ulo ang anak mo kapag hindi ka sumuheto. Balang araw, mararamdaman natin yan. Kaya nga sa totoo lang, ako, grabe ang pagsisisi ko. Salamat na lang nakakilala ako sa Panginoon. Dahil nagkaroon ako ng maling desisyon nung ako ay bata pa. Inaamin ko at pinagsisihan ko sa Panginoon yon. Ano nangyari? Napabayaan ko si Repsed. Pero ngayon, may wisdom na binibigay sa akin ng Lord kung paano siya ituturing. Hindi porkit hindi ko kasama ang anak ko, hindi ko siya mahal. Mga kapatid, meron lang akong gustong ituro sa kanya kasi baka kasi si Repsed, kung makikita nyo, nagpapala ng buhangin. Di ba? Nagbubuhat ng hollow block. Nagtatrabaho sa ospital. Nakita namin, bagger na ngayon. Ng Robinson, tumaas na. Di ba? Nasa aircon na ngayon. Nagulat ako, may nagmano. May kirot sa akin. Kasi bakit? Yun ang tama eh. Bilang isang tatay, may kirot sa'yo. Pero alam ng Diyos kung ano yung gusto kong iparating sa Kanya. Gusto kong makita niya yung kahalagahan ng isang tatay, kung paano nagmahal na pinabayaan niya. At gusto kong makita at mapahalagahan niya at matuto siya sa buhay balang araw. O tingnan nyo, may anak siya, pero nabubuhay niya. Di ba? Nabubuhay niya yung anak niya. Proud ako doon. Kaya sa anak natin, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing sa atin, no? Hindi pala, mali pala yung term ko. Baka mamaya ma-offend kayo. Ibig sabihin, kung meron man tayo na nakikita sa anak natin, na alam nating hindi niya pakikinabangan balang araw, kapatid, i-stop mo. Kasi alam mo kung bakit? Kawawa ang anak mo kapag namatay ka na. At least, pag namatay ako, kaya niyang mabuhay. Eh, yun naman talaga ang buhay, di ba? Kailangan turuan mo magbanat ng buto ang anak mo. Hindi yung paghuhugas ng pinggan, hindi mo mautusan kasi bakit love na love. Di ba? Hindi mo mapaghugas ng pinggan, hindi mo mapagwalis, hindi mo mapaglaba kasi love na love. Mali. Ang tunay ng pagmamahal ay tinuturuan ng anak mabuhay. Alam niyo kung bakit? Discipleship. Dinidisciple mo ang anak mo para pag nawala ka na, gaya ni Jesus Christ, nung nawala siya, dinisciple niya yung 12, nagpatuloy yung ministry. Kapag nawala ka na, nagpapatuloy yung buhay ng anak mo kasi kawawa kapag umasa na lang sa ano. Bawal lumawak, bawal magalusan, bawal mahirapan. Mali eh. Pero alam niyo, ang pastol, si God, grabe siya magturo sa atin. Pinakikita niya sa atin kung ano yung buhay nung hirap, nung wala siya. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, para mas lalo natin makita kung gaano siya kabuti. At para makita natin kung ano ang buhay doon sa wala ang Panginoon. Kaya namatay siya para sa atin. Para nang sa gayon, mga kapatid, makita natin ang pagkakaiba. Kaya nga, nabubuhay na tayo sa grace. Okay. Sabi, He restores my soul. Alam niyo po ba, na ang tupa, sabi ko nga, inosente, at hindi kayang maging independent. Kailangan nakadepende siya lagi. At alam niyo po ba, nakakatawa rito, kapag ang tupa, nataob, yung nadapa, hindi niya na kayang tumayo. Hindi niya na kayang tumayo, nakabaliktad na siya. Ang gagawin ng isang tupa, tutulungan siya, ipaparol siya para tumayo. At yung pastol, ang ginagawa, kaya kapag marami yung kanyang pinapastulan,
yung pastol ay napunta sa burol. Para kitang-kita niya, naka-top view, yung kanyang mga kawan, para nakikita niya kung merong napabaliktad, merong kinain. Kasi kapag kaya pinapastol yung, kasi at merong pastol, may mga uwak na kung saan kinakain sila. Sa sobrang gutom kahit buhay sila. Sinusunggaban sila ng leon, sinusunggaban sila ng mga bangis na aso. Kaya yung pastol na sinasabi ni David, yung Diyos na kung saan laging nakatingin sa atin para hindi tayo mapahamak. Hindi ko sinabing para hindi maatake ha. Mga kapatid, kasama sa buhay natin inaatake tayo kasi nga si Satan nandyan eh. Pero sa pag-atake, lagi nandyan ang pastol para gabayan tayo at para ipaglaban tayo at para tayo ay magtagumpay sa pakikipaglaban. Yan ang ugali ng pastol. Kaya tayo, mga leaders, dapat nare-remind tayo sa mga ganitong pagkakataon. Kaya lagi sinasabi, napakabuti ng Diyos. Parang sigad lang ata ang may kaya na magtiis sa atin. Parang sigad lang kaya. O hindi pala parang, sigad lang ang may kayang magtiis sa atin kahit napakakulit natin. Kahit na paulit-ulit tayo sa kasalanan everyday. Sino ang hindi nagkakasala everyday? Taas ang kamay. Wala, di ba? Lahat tayo nagkakasala. Pero bakit ganun? Ang buti ng pastol natin, no? Kasi alam nyo, yung pastol, kapag napapalayo ka, kaya meron yung ganon, meron yung parang question mark, inilalagay yun sa leeg ng tupa. Kapag ka lumalayo siya, hinahatak yun, pabalik sa kawan, dediretso siya ulit, susunod siya ulit. May mga tupa kasing pasaway, na kung saan ito na yung linya, gumagabay ng iba. Kaya ngayon, si pastol, huhuk niya yung ulo at ilalagay niya yon. At kung mapapansin nyo, meron pang maliit na ganon, tapos may malaking pa question mark. Yung maliit naman, para naman dito yun sa paa. Pang-hook naman yun sa paa. Para pagka makulit na makulit, sa paa hinihila. Yun yung Ngayon, ang Diyos, ganon din po. Binibigyan niya tayo ng gabay. Everyday ng buhay natin, kapag napapalayo tayo, dito ka. Ganyan makapagmahal ng Diyos eh. Kaya nga, walang dahilan para hindi tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. At ang sabi doon sa sumunod na verse, ilang minuto na ba? Sabi, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Kung mapapansin nyo, nung sinabi to ni David, ang pagkakaiba ng verse 1 to 3, yung pagkakaiba ng verse 1 to 3, parang sa sobrang naranasan niya yung pagmamahal, nagpupuri siya. Pero pagdating sa verse 4, parang nakakaranas na siya ng pagsubok, pero may dinedeclare siya. Sigad na, nasa second person na siya. Sigad na yon. Ang sabi niya, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Mga kapatid, naranasan ni David ang comfort ng Diyos sa kanyang buhay. Naranasan ni David yung pag-iingat ng Diyos sa kabila ng kanyang nilalakaran. Kasi sa totoo lang, hindi naman natin alam kung saan ang kapahamakan eh. Alam nyo ba kung saan ang kapahamakan? Sino magsasabi na may kapahamakan pagkalabas mo? Hindi natin alam. Kaya nga may napapahamak eh. Kasi hindi nakikita ng tao ang kapahamakan. Even ang COVID, hindi natin nakikita kung nasaan. Pero ito yung sinasabi ni David. Kahit na ako naglalakad sa puro COVID na yan, sabi niya, Panginoon, sabi ni David, even though I walk through the valley of shadow of death, kahit ako ay lumalakad sa bingit ng kamatayan, kahit napakadelikado na nadadaanan ko, kahit hindi ko alam na ako pala ay nasa bingit na ng kamatayan, ang Diyos yung tumutulong sa akin everyday. Ang Diyos yung nagpuprotekta sa akin everyday. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pag-church natin ay napakalaking bagay kasi isa ito sa nagpapalago sa tao. Hindi nagpapahina ang church. Kaya kung bakit nilakad ko na magkaroon tayo ng pananambahan, kasi gusto ko ang kawan masustentuhan ang pangangailangan sapagkat nagugutom na, naubos na yung damo sa loob ng 3 buwan.
na kailangan na natin ulit magtanim ng damo para kainin ulit ng mga kawan. Kasi nga bakit? Ang sabi doon, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Kapatid, ang buti ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi, kahit hindi mo alam, alam ko 100%, no, baka meron na ako nakasalamuhang may COVID. Sa dami ng nakasalamuha akong tao sa loob ng ilang buwan. Pero alam nyo, nagpapasalamat ako. Lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Tuwing uuwi ako, nagpupuri ako sa Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos, at bago ako lumabas, nananalangin ako ng protection. Kasi bakit? Gusto kong ipakita sa Diyos na, Lord, opo, iniingatan mo ako. Pero gusto ko ipakita sa iyo everyday na kailangan kita. At pakita sa sarili ko na kailangan kita. Kaya lagi ako nagde-declare ng full protection. Kung makikita natin, umaga pa lang, ang sabi ko, Lord, full protection sa atin. Bakit? Ayoko makapasok si Satan sa atin. Di ba? Yan. Ano sasabihin? Nananambahan kayo, no? O ano ngayon? Di ba? Si Satan, madaya yan eh. Dadayain niya talaga ang kaisipan ng tao. Pero nagde-declare ako ng protection sa bawat pamilya natin everyday at sa aking buhay kasi pinakikita ko na, Lord, although na alam ko na iniingatan mo ako, pero gusto ko everyday nire-reminisce yung pag-iingat mo sa akin. Everyday kailangan kita. Everyday, hindi ako mapapagod na sabihin, Lord, kailangan kong protection mo. Mga kapatid, kaya ako lumalabas, kaya ako nakikipagbaka at kung pinipilit ko mapakain ng kawan. Kahit na alam ko may COVID. Kapatid, alam nyo ba? Ang daming takot na binabato sa akin ni Satan. Sa totoo lang. Kasi bakit? Sabi nga natin, di ba? Si Satan dumating dito to kill, to steal, and destroy. Gusto niya sirain yung pananampalataya ko. Gusto niyang agawin sa akin na mabuti ang Diyos. Na ang Diyos ay namatay para sa akin, physical at spiritual. Dinadaya ako ni Satan. At ang sinasabi pa sa akin ni Satan, sabi ko nga, ang sabi, 12 years kang hindi nagkaanak. Baka mamaya tamaan ka ng COVID. Madamay ang anak mo. Binibigay sa akin ni Satan yan. Pero alam nyo, hindi ako nagpapagapi kay Satan. Kasi ang sabi sa akin ng pastol ko, at si God yun, si Jesus Christ yun, namatay ako para sa'yo. 1,000 years ago. Naging Diyos ako sa buhay mo. At kung ako'y Diyos sa buhay mo, ano ang ikakatakot mo? Hari na mga hari, Diyos na mga Diyos, Creator, matatakot ka sa simpleng sakit na COVID. Mas marami pang matinding sakit sa COVID, Ano yun? Matuklaw ka ng ahas, 30 minutes, patay ka. COVID linggo? 2 linggo, symptoms pa lang yun? Takot na takot ka kay COVID? Symptoms pa lang yung 2 linggo? Kapag natuklaw ka ng ahas, 30 minutes, pag hindi ka nakadala sa ospital, Alam niyo po ba yung venom? Yung venom ng ahas, lalo na ng almoranin. Kapag kinatas mo yan, nilagay mo sa dugo, makikita mo kung bakit namamatay ang tao. Nabubuo yung dugo ng tao. Yung venom niya, pinabubuo yung dugo ng tao, kaya natigil ang pagdaloy ng dugo. Alam niyo po ba yon? Kaya namamatay ang tao dahil kinaklag niya yung mga butas at nag-i-stop at nabubuo para nagiging dinuguan. At dinuguan ba yon? Para nagiging yung manok, yung dugo, yung buo. Nagiging ganon kapag nilagyan mo ang dugo natin ng venom. Mas matindi pa ang kagat na ahas kaysa sa COVID Ano ikakatakot mo? Samantalang ahas, napakarami, naglalakad ka. Di ba? Alam niyo kung bakit? Dinadaya ka ni Satan. Naku, delikado yan. Matakot ka. Huwag ka manambahan. Naku, doon ka lang sa bahay mo kasi para maingatan ka. Hindi ko naman sinabi na magpakayabang tayo at sabihin natin na, hindi ako tatablan dyan. Hindi. Ang sinasabi ko, sayang yung pagkamatay ng Panginoon. I-claim at i-declare mo sa buhay mo kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo.
Kaya nga sabi ko, kailangan ng tao masaturate yung isip niya na mabuti ang Diyos. Kapag ka nasaturate na yung isip niya na mabuti ang Diyos, wala nang laban sa akin kasi mabuti ang Diyos sa akin. Kapatid, symptoms pa lang, 14 days. Ang laki ng palugit na COVID. Paano nakakatakot? Kasi walang gamot. 30 minutes nga lang, matuklaw ka ng ahas, patay ka eh. Ano mas nakakatakot? Alam niyo yung mas nakakatakot? Yung ikaw ay nasa labas, bigla ka nasagasaan, patay ka. Segundo lang. Alam niyo yung nakakatakot? Kapag wala ang Diyos? Yung tipo ba nagtatrabaho ka, may bumagsak sa yung bakal, tusok sa ulo, patay ka. Alam niyo ba yung mas nakakatakot sa COVID? Yung tipo ba na kumakain ka, nilagyan ng lason, patay ka. O nalagyan ng lason, patay ka. Mas maraming nakakatakot kay COVID. Pero binibigay lang ni Satan na nakakatakot si COVID kasi gusto niya na matigil ang pananambahan. Tama ba yon? Gusto niya matigil ang gathering. Gusto niya matigil ang ang mass gathering. Pero kapatid, inalaw ng Diyos, no? Bakit? Kasi hindi alam ni Satan, kaya inalaw ng Diyos yan para mas maging strong tayo. Diba? Kung tutusin, yung COVID, maganda ang nangyari sa Kristiyano eh. Alam niyo kung bakit? Yung mga matitigas niyong ulong anak, nasa bahay lagi, di makalabas, nagkaka-fellowship, nagkakaroon ng family altar, nakikita nila yung buti ng Diyos. Nakakapanalangin yung mga tao na hindi nananalangin. Nakakapagbasa ng Biblia yung mga hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya, pabor pa nga yun eh. Di ba? Ganun kabuti ang Diyos eh. Kaya nga, mga kapatid, alam nyo, yung pagiging pastol, guardian at ama ng Panginoon, walang katulad. Napakalaki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, pinapaalala ko lang sa inyo, mas malaki ang Diyos sa virus na COVID-19. Diba? Mas malaki ang Panginoon kaysa sa anumang problema. Mas makapangyarihan ang Diyos sa anumang problema. Hindi ko sinabi hindi ka makakaranas ng problema. Alam niyo kung bakit? Kasi mawawala ng kabuluhan yung power ni God pag di ka na nakaranas ng problema. Magiging smooth masyado. Pero, pag inaalaw ng Diyos yan, mas lalo ka nagiging strong. Mas lalo ka nagiging matatag. Mas nakikita natin yung goodness ni God. Kapatid, yung pagpunta mo sa church, hindi takot ang binibigay ng Panginoon sa'yo. Tapang at kasiguraduhan. Bakit kasiguraduhan? Kasi sigurado na matay na siya para sa'yo. Nangyari na yung tapang na ibinibigay sa'yo ng Panginoon. May sakit ka man ngayon, o ano man yung dinaranas mo yung problema, o ano man yung bagay na nagpapatigil sa'yo sa paglago, kapatid, mabuti ang Diyos, lumapit ka sa Kanya. Tutugunin niya yung pangangailangan mo. Napakaganda ng awit na to, na kung saan nagre-remind sa atin kung gaano kabuti ang Diyos. Alam niyo ang tugon ni David sa ginawa ng Panginoon? Sabi ni David, Lord, I will dwell in your house forever. Panginoon, mananatili ako sa iyong tahanan magpakailanman. Kasi nakita ko yung pagiging pastol mo sa buhay ko. Nakita ko na kahit na ako'y mahina, makasalanan, nandiyan ka para sa akin. Napakabuti mong Diyos. Kaya ang gagawin ko, Panginoon, mananatili ako sa pagpupuri, mananatili ako sa iyo, mananatili ako sa iyong presensya, at ayokong lumayo sa iyong tahanan. I will dwell in you forever, Lord. Yan ang tugon ni David sa kabutihang naranasan niya sa kanyang buhay. At kapatid, kung si David ay Diyos niya, si Yahweh, at sinagot ng Panginoong Jesus ang pagiging mabuting pastol, si Jesus Christ ay namatay para sa iyo. At ang sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak. Kapatid,
Ang Ama natin ay ang ating Panginoon. At ang naging dahilan si Jesus Christ. Yung grace ni Jesus Christ. Kaya ang sarap awitin ng kabutihan ng Diyos. Ang sarap umawit sa kabutihan ng Diyos. Ang sarap namnamin sa buhay natin kung gaano kabuti ang Diyos. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Pwede po ba yung mga nasa likod ay pumunta sa gitna? Ating purihin ang Diyos na buhay, na tapat kailanman sa atin, na mabuti kailanman sa atin, kay tapat sa habang buhay, Ama. Kay tapat sa habang buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan sa Diyos na tapat. Kapatid, kung mabuti ang Diyos sa buhay mo, awitan mo ang Panginoon. Ramdamin mo kung bakit ka nabubuhay ngayon. Ramdamin mo bakit hindi ka tinamaan ng COVID dahil yan sa pagkamatay ng Diyos sa iyo. Mahal kita, mahal kita. Walang hanggang biyaya, buong buhay. Oh Lord, you're so good. Hallelujah. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Oh Lord, thank you. Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggang ako'y nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan. Ang tinig mo siyang gabay, tinig mo siyang gabay sa kasakitan. Thank you Lord sa hiling. At nariyan ka, hallelujah, Ay sa pour out gitna ng sa aking mga kadiliman. kawan, sa aking mga kapatid. Hallelujah. Kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti hanggang ako'y nabubuhay. Ating awitin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Salamat Panginoon. At ako ay Salamat ikaw yung pastor namin Lord. Salamat, hallelujah. ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan? Kailan may di magbabago ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo.
may di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman may di magbabago ang kabutihan mo. Alam mo na, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang O Lord, Ikaw ay tapat sa habang buhay. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, Ikaw pa rin ay mabuti. Kapatid, walang dahilan para hindi tayo magpuri sa Lord. Napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Kung bakit ka ligtas ngayon dahil yan sa kabutihan ng Diyos. Kung bakit ka may buhay dahil yan sa kabutihan ng Diyos. Meron ka tayong Panginoon na kung saan sa kabila ng pagkakamali, pagkukulang mo, kahinaan mo, minamahal ka niya at hindi niya tinitignan yon. Sa halip, tinignan niya kung paano ka mabubuhay. Sa halip, tinignan niya kung ano yung makakabuti sa'yo. Sa halip, tinignan niya kung paano ka makakangat sa buhay. Sa halip, tinignan niya kung paano ka gagaling sa iyong karamdaman. Ganyan kabuti ang Diyos. Salamat Lord, hindi nagbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo. Grabe. Grabe. Kabutihan binibigay mo araw-araw sa amin. Salamat, Panginoon. May di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan Kabutihan mo. lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kapatid, nais kong iwan sa inyo to. Ang Diyos, hindi pumili ng marunong, may kakayanan, maraming pera, may posisyon. Gaya ng tao sa tingin niya na siya yung karapat-dapat. Pinili ng Diyos yung mga walang kakayanan. Pinili ng Diyos yung mga hangal ng sanlibutang ito para mapahiya ang mga marurunong. Para mapakita sa tao na hindi natin kayang mabuhay kung wala siya. Dahil lang sa kabutihan ng Diyos kung bakit nananalaytay ang buhay natin. At alam nyo, gusto ko kayong palakasin na kung saan huwag kang mag-doubt kung mahal ka ng Diyos. Alam mo kung bakit? Hindi ka ba nakakilala sa Kanya, minahal ka na Niya. Ano man yung kahinaan mo, ano man yung pagkakamali mo, lumapit ka lang sa Diyos. Kasi nga, minahal ka nga eh. Kahit hindi ka mo nakakilala sa Kanya eh. Lalo na ngayon, na naging tatay na natin siya. Salamat, Panginoon.
Lord, thank you po. Happy Father's Day, Panginoon. Isang ama na kung saan nagmahal sa amin ng walang kapalit. Nagmahal sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Nagmahal sa amin sa kabila ng aming kahinaan. Nagmahal sa amin sa kabila ng pagiging makasalanan namin. Walang ibang nagtiwala, Panginoon, sa amin kundi Ikaw. Walang ibang nagbigay ng pag-asa sa amin kundi Ikaw. Na kahit na kami ay walang kaalam-alam, na kahit kami inosente, na kung saan, Panginoon, para kami isang tupa. Salamat, Lord, kasi lahat ng karunungan nagmumula sa iyo. Salamat kasi meron kaming Ama na gaya mo. Na sa lahat ng pagkakataon, nagmamahal at nagpapatawad. Happy Father's Day, Lord. Salamat dahil meron kaming dakilang Ama at Ikaw yun. Muli, pinupuri ka namin at sinasamba. Dinadakila, niluluwalhati, ibinabalik sa iyo lahat ng pasasalamat, kaluwalhatian, kadakilaan. Hallelujah! Thank you, Lord! Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa ika'y tapat sa akin mo, Ama. Ika'y tapat sa habang buhay. Oh God, you're so, so good! Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko